A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati ng kapayapaan sa ating mga kapatid na Muslim at mga taga-subaybay na hindi pa Muslim. Welcome sa ating programa, ang Islam 101. At sa ating programa, tatalakayin natin ang isang bagay na may malaking bahagi sa ating relihiyon. At ito, ang intensyon, ang niyah. At sa pagtalakay nitong bagay na ito ay kasama natin ang ating kapatid, Ustaz Muhammad Lut Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa lahat ng kapatidang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat naman po ng ating mga taga-subaybay at ating mga kababayan na hindi pa po Muslim, inaanyayahan po namin kayo sa maikling oras ng pagtalakay sa ating programang Islam 101. So inshallah, brother, napaganda yung matuloy yung pagtalakay natin na nabanggit mo. Yung tatalakayin natin ngayon ay kabilang sa mga malalaking bahagi at siguro pangunahing bahagi, pangunahing usapin patungkol sa ating pananampalataya. Mashallah, at maganda nga na matalakay natin itong bagay na to sapagkat sa pag-aaral nitong bagay na ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ating mga gawa nakabase sa intensyon. At itong hadith na ito, sabi ng ating mga ulama, kabilang sa 3 hadith na kung mauunawaan mo ito, malaki yung pag-unawa mo sa Islam. Subhanallah. So, dito makikita natin yung kahalagahan itong usapin na ito. Tama ka dyan, brother. Una, ipagpauna natin sa ating mga taga-subaybay at sa ating kapatiran Muslim, yung pangunahin nating naririnig sa mga khatib, sa mga lecturer, kapag tayo ay kumbaga binibigyan nila ng aral. Karamihan o kadalasan, binibigyan nila tayo ng paalala ng ating mga gawain, magiging tanggap lamang kapag na-meet natin yung dalawang kondisyon. Kailangan, kapag na-meet natin yun, inshallah, katanggap-tanggap yung gawain natin. At kapag kulang yung isa, ay may kakulangan at hindi maaaring matanggap yung ating gawain. Pangunahin dito, yung una, yung tinatawag na ikhlasun niyyah, yung kadalisayan ng intensyon. At ikalawa naman ay yung mutabaa o siyang pagsunod at dapat walang paglabag sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung una, kailangan dali sa intensyon natin na para kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, nararapat na naayon sa sunnah o sa tradisyon, sa pamamaraan ng kanyang sugo na ipinadala sa ating mga tao. MashaAllah. So, brother, nakakalungkot nga no kung sa ngayon, sa panahon natin, kung mag-oobserba tayo, lalo sa mga masjid na malalaki dito sa Metro Manila particularly, makikita natin yung ating mga kapatid, kulang sila sa kaalaman pagdating dito. An-niyah. Makikita natin sila na gumagawa ng dua, particular, specific, bago isagawa yung salah. Gumagawa ng dua, sinasabi yung kanilang intensyon. So, matanong natin kung ano ba yung hukom ng Islam patungkol dito. Mashallah. Yung tanong mo talagang siguro mainit yan na nangyayari sa lipunan nating mga Muslim. Pero bago natin sagutin, pagpauna natin yung hadith na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ng kanyang mga kasamahan. Siguro wala ni isa sa atin yung nag-aral ng Islam tapos dilampasan niya itong hadith na to at hindi niya to nabasa o hindi niya to pinag-aralan. Yung hadith na tinutukoy natin ay yung kilala at tanyag na hadith na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagpapakahulugan sa ating lengguwahe na ang lahat ng gawain ay nakabatay sa mga intensyon. At anumang intensyon ng tao ay magagantimpalaan siya ng naayon dito. Ngayon, binanggit niya sa kasunod nung kanyang binanggit ay sino man, nagbigay siya ng halimbawa kailangan ang gawain nakabatay sa intensyon. Kung ano ang intensyon mo, bibigyan ka ng gantimpala na maukol doon. Ang halimbawa na binigay niya, sino man ang maglakbay para kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanilang paglalakbay ay magagantimpalaan niya ng naayon sa pagsunod kay Allah at sa kanyang sugo. At sino man ang maglakbay para sa makamundong bagay at para sa isang babae, para pakasalan, ang kanyang gawain na yun ay mabibigyan din ng sukli o gantimpala ng patungkol o naayon dun sa kanyang intensyon na ginawa. So dito, nabanggit ng ating mga scholar, iba-iba ang gawain ng mga tao.
Subalit, ang tunay na nagkakaiba ay yung intensyon ng tao. Masya Kaya Allah. nga nabanggit ng ating mga scholar, ang intensyon natatagpuan sa puso. Eh dyan sa pasok yung binanggit mo kanina, binabanggit o sinasabi ng ating mga kapatid yung intensyon nila. Pero sa pagpapaliwanag ng ating mga scholar, yung intensyon nasa puso, wala sa bibig, wala sa labi. Kaya malaking kamalian ng ating mga kapatiran Muslim na kung saan kapag sila ay gagawa ng isang pagsamba, magtatanungan sila, sino ba sa inyong sasama? Sino ba sa inyong gagawa ng ito? Sino sa inyong gustong makisali o mag-contribute? Tapos, di ba, narinig natin yan minsan. Ang sasabihin pa nila, pagniyatan ko muna. Pagniyatan ko muna, brother. Subhanallah. Pagniyatan ko muna. Yun na, binabanggit na nila. Tapos tatanungin pa ng iba, anong intention ba yan? Anong niyat ba yan? 50-50 ba? 70-30? Yung niyat sa kanila pinag-uusapan, Ayun, napag-uusapan. Parang may accounting sila ng niyat na hindi naman Subhanallah. binanggit. At particular pa, nabanggit ito ng ating mga scholar na isang pagbabago o bid'ah. Bid'ah. Sapagkat wala itong nakitang bakas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman nila binabanggit yung kanilang intensyon kapag gagawa sila ng isang pagsamba, hindi naman nila binabanggit yung kanilang intensyon kapag gagawa sila ng anumang bagay. Kaya mensahe natin yan sa ating kapatiran, mga kapatid sa Islam. Nawa, itong pagpapaliwanag po natin na ito ay maging dahilan para maunawaan natin ng tama ang ating relihiyon. Na kung ang ginagawa natin ay hindi na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, ay delikado tayo siguro sa Yaumul Qiyamah. Subalit sikapin natin na ang ating mga ginagawa ay naayon sa kanilang mga sinimulan. Masya Allah. Jazakallah khair. Ka'adan billah. Maidagdag ko kapatid, no? Sa isang talata sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, Muhammad, sabihin mo sa kanila, In tukhfu, Muhammad, sabihin mo sa kanila, na kung itatago man nila, kung ano yung kanilang nasa puso, Qul, in tukhfu ma fi sudurikum, kung ano yung nasa kanilang mga puso, kung itatago ba nila ito o ilalantad, ito ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, malinaw po mga kapatid sa Islam bilang paalala na yung ating intensyon, wala nang pangangailangan para ibigkasin o paalam pa sa ibang tao. Bagkus si Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ito sa araling akidah, subhanallah. Kabilang ito sa usaping pang-akidah, na si Allah subhanahu wa ta'ala, dapat alam ng isang Muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim. Al-alim. Alam niya lahat ng bagay. So, dito, dapat alam ng Muslim na yung kanyang intensyon sa paggawa ng kabutihan ay hindi na dapat banggitin o sabihin. At naalala ko yung isang aya na siguro pareho silang ibig sabihin, iba lang yung naging pagbanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Hujurat, para sa mga kapatid natin na nag-aaral ng Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul atu'allimuna Allah bidinikum, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wallahu bikulli shay'in alim. Yung nabanggit mo, Qul, inuutosan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong ayan na ito, ganun din. Qul, pamahagi mo, ipahayag mo o Muhammad, ipapaalam niyo ba kay Allah ang patungkol sa inyong pananampalataya? Habang alam naman ni Allah ang nasa kalangitan at nasa kalupaan. Subhanallah. Subhanallah. Hindi lang yun yung pananampalataya. Nasa lahat ng kalangitan, lahat ng kalupaan, alam niya ang detalye. At tunay na si Allah ay nakaalam sa lahat ng bagay. Subhanallah. Itong kaganapan na ito, sana ay maging panggising sa ating mga kapatid na kung ito, maaari may mga kapatid tayo na nagagawa nila yun noon at napanood nila tayo sa programa Inshallah. natin. Amin, ya Allah. Inshallah. Maging hindi lang sa pagbabago ng ating intensyon, o hindi lang sa pagbabago ng gawain natin patungkol sa intensyon. Subalit, magbago rin po sana tayo mga kapatid sa Islam sa kung ano ang responsibilidad natin patungkol sa pag-aaral ng ating relihiyon. Ano po? Kasi ito, isang issue lang. Pero kung yung malaking pagbabago ay gagawin natin sa sarili natin, maraming issue ang maliliwanagan tayo at maunawaan natin ng tama. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya babaguhin yung kondisyon ng isang kaum hanggat hindi nila binabago yung kanilang sarili. Subhanallah. So, maisunod natin dito ano ba yung pinagkaiba? Aralin na naman ito sa niya. Ano ba yung pinagkaiba ng intention sa naisip lang gawin ng isang tao? Kasi meron iba, nakita yung lote, inshallah, makapagpatayo ako ng masjid dyan. So, ano ba ito? Saan ba ito napapasok? Ano yung pagkakaiba ng intention at sa naisip lang ng tao? Fadal ya Sheikh. Yung bagay na yan, kailangan linawin natin yan eh. Kasi kaugnay yan dun sa na-discuss natin kanina. Na parang talagang kaugnay sila kasi yung nabanggit natin kanina, pagbabanggit ng intensyon, nasabihin ng isang tao, pagniyatan ko muna. Pero wala siyang ginagawang effort o pag-isikap para magawa yung isang bagay. Kaya inshallah, basahin natin yung hadith dito sa Riyadus Salihin
na isang kilalang aklat patungkol sa pagpapaliwanag ng ating relihiyon. Inshallah, binanggit dito, Inna Allah Ta'ala katabal hasanati was sayyiat, thumma bayyana dhalik. Na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinasulat ang kabutihan at kasamaan, mga mabuting gawain at masamang gawain, at kanyang pinaliwanag ang patungkol dito. Sabi niya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila. Sino man ang magsikap patungkol sa paggawa ng isang mabuting gawain habang hindi pa niya ito nagagawa, ang nabanggit, nagkaroon na ng pag-isikap yung tao. Ano? Kasi ito, babun niyat eh. Meron ng hakbang. Ayun, may hakbang na. Ito kasi patungkol sa intensyon, itong mga hadith na tinabasa natin. Ibig sabihin, binanggit dun sa binanggit sa hadith, sino man ang magkaroon na ng pagnanais at nagsikap na patungkol sa paggawa ng isang bagay, pero hindi niya natuloy gawin yon, ihusulat yun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang kompletong magandang gawain. Subhanallah. Kompletong magandang gawain, kahit na nagsikap kayo, nagkaroon ka ng intensyon, pero hindi mo natuloy. Hindi mo natuloy. Ngayon, sa kasunod na hadith, sa kasunod na bahagi, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afi kathira. Ngayon, kung ang isang tao naman ay nagsikap, nagkaroon ng intensyon, nagnais, nagawa ng isang mabuting bagay at nagawa niya ito, na isa katuparan niya, Nakumpleto. niya, nagawa niya talaga. Ang mangyayari, isusulat ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa 700 na kabutihan. Kumaga parang magkakaroon ng sanga-sanga at nabanggit pa at higit pa rito. Depende sa intention. Depende sa kanyang intensyon. Kung Subhanallah. gano'n niya gustong gawin at gano'n niya gustong magkaroon ng kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kasunod naman ng hadith ay wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah Ta'ala 'indahu hasanatan kamila. Subalit kung ang isang tao naman nagnais na gumawa ng masama, nagsimikap na, gumawa na ng hakbang para sa paggawa ng masama at hindi niya natuloy, hindi niya tinuloy, Hindi na kumpleto. at nag-decide siya, wag na lang ituloy, isusulat ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang kumpletong gawain na mabuti. Nakagawa siya ng hakbang, subalit hindi niya nakumpleto, hindi niya natuloy. At yung pagtigil niya para hindi na ituloy yung masamang gawain, kabutihan na isinulat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kasunod naman, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida. At kung ang isang tao naman ay nagsikap at nagkaroon ng pagnanais na gumawa ng isang bagay at na isakatuparan niya ito, isusulat lamang ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang masamang gawain. So dito makikita natin sa hadith ang pagiging malawak ng kaawaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat sa paggawa ng isang mabuting bagay at nagawa mo yon, napakaraming gantimpala, 700 at higit pa. Subalit sa paggawa ng isang masama, isa lang din ang may susulat. Subalit sa pagtalakay natin, ayon dun sa natanong mo, brother, ito, yung nabanggit ito, hamma. Yung nagkaroon na ng hakbang, yung nagsumikap na. Kasi yung tunay na intensyon, nagre-resulta siya sa paggawa ng hakbang ng isang tao na makagawa ng bagay. Iba yung maisip lang natin, may nag-announce ng da'wa. Naisip lang natin, sumama kaya ako hindi. Naisip mo lang yun eh. Hindi ka nagkakaroon ng reward, hindi ka nagkaroon ng kasalanan. Bakit naisip mo lang, dumaan lang idea pa lang na dumating sa isip mo. Ngayon, yung tao na nagkakaroon ng reward, nakarinig may da'wa, gumawa na ng hakbang, tumawag na, kailan ba yan? Paano ba ka makakatulong? Naghanda na eh. Gumagawa siya ng effort para makagawa at makatulong dun sa merong gawain. means para makapasok siya dun sa gawain. Yung means para magawa niya yun, tinatahak na niya. Subhanallah. So ibig sabihin, magkaiba po yung binabanggit lang natin o iniisip lang natin sa talagang ginugusto natin na gawin. Masya Allah. So, napakaganda nung ating usapin patungkol dito sa intention, at inshallah ay ipagpatuloy natin itong mabiyaya, punong-puno ng kaalaman na usapin na ito pagtapos ng ilang paalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Mujahid Navarra na nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang tumatalakay at nagsisiwalat sa katotohanan sa likod ng mga usaping may kinalaman sa Islam at sa mga Muslim. Much to you and me, put all our pride away.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy ng pagtalakay sa ating paksa, ang intensyon o niyat ay nais kong matalakay kapatid. Itong isang sitwasyon na kumbaga nasa in occurrence sa ating panahon. Nangyayari sa ating panahon. Subhanallah. Ito yung sitwasyon na kung saan yung ating mga Muslim na kapatid nagsasagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, oo. Ito yung mga ginagawa nila. Subalit pag sinita mo sila, pag sinita mo at sinubukan mo itama, ang sasabihin sa'yo, tignan mo kung ano yung intention ko. Intention ko, subhanallah. So, yung pangyayari na yan, hindi lingid sa kaalaman natin na nagaganap talaga. Minsan may mga mag-post, may music video, no? May mga haram, tapos patungkol pala sa kasal. Ngayon, pag tinama mo, kapatid, bawal po kasi may music, punong-puno ng music. Huwag mong tingnan yung gawa ko, tignan mo yung intention ko. Tingnan yun, kasi intention ko magpakita ng patungkol sa kasal. Pero may kasamang pinagbabawal. So, ang may sasabi natin dito, siguro kaugnay ito dun sa hadith na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang makikita natin na mali yung ginagawa ng mga kapatid natin. Ano? Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tumitingin sa inyong mga anyo at sa inyong mga kasuotan. Bagkus si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumitingin sa inyong mga puso at sa inyong mga gawain. Masya Allah. So, hindi natapos sa intention. hindi natapos sa puso lamang. Subalit, ang Si Allah, tinitignan niya rin yung gawa. ginitreat na rin niya yung gawain na kasama dapat magkaugnay dun sa tamang intensyon. Masya Allah, sapagkat itong bagay na to, panuntunan ng Islam. Panuntunan talaga. Subhanallah, na yung gawain mo, hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na haram, na halal, mula dun sa haram. Ayun. Oo. Kasi So, minsan may mga kapatid tayo at naway gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. amin ya Allah. Halimbawa, gagawa sila ng isang napakasama at makikita natin yung mga napakaraming paglabag dito sa Islam. Ngayon, pag tinanong natin, brother, mali po yun. Bakit yung sinama yung ganito? Bakit hinaluan nyo ba? Pwede naman tanggalin. Sabihin nila, yung intensyon. Yung intention, subhanallah. Subalit, ang nabanggit sa hadith, Kaya qulubikum. tumitingin si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga puso at sa inyong mga gawain. Ibig sabihin, hindi nararapat na maputol lamang sa intensyon. Puso. Sapagkat ang tamang intensyon, ito po, mga kapatid sa Islam, ang tamang intensyon nagdudulot ng tamang gawain. Kaya mali, nasabihin nilang, mali yung ginagawa namin at intensyon mo na lang yung tingnan namin. Kasi parang akida ito ng ilang mga ligaw na sekta, yung mga murji'ah. Siguro kung mga kapatid tayo nag-aaral ng akida at patungkol sa mga ligaw na sekta, may mga lumabas na tao na ang kanilang akida, basta may intensyon ako, kahit ano na ang gawin ko, Muslim pa rin ako. May pagkakataon niya na ang parang nabanggit nila, basta ako nagsyahada, may intensyon ako na tama, para mo nang kapantay ang mga sahaba. Kasi pareho naman kahit wag ka nang gumawa ng pag-isikap. Maidagdag ko, Malaking pagkaligaw ito. Maidagdag ko, brother, no? Bilang mga Muslim, dapat tingnan natin yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalaganap niya yung Islam sa mabuting paraan. Ayun. Hindi siya gumamit ng merong isang sitwasyon, merong isang sitwasyon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaanyaya ng mga kuffar, ng mga hindi Muslim. Sabi nila, "Ya Muhammad, sambahin mo yung aming Diyos. Sambahin mo yung Diyos namin, sasambahin namin si Allah ng 1 taon at ganoon ka rin sa amin." Kung itong panuntunan na to na ginagawa ng ating mga kapatid, subhanallah. Kung itong panuntunan na to, gawain, na ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim, ay kaaya-aya, dapat nakita natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pamamaraan na mas madali ipalaganap yung Islam. Subhanallah, yayakap, sasambahin ng tao si Allah. Sasambahin. Pumayag sana si Propeta Muhammad. Haram na gawain. Sasambahin ni Propeta Muhammad yung mga paganong Diyos, di ba? So, ito, tingnan natin yung example. Tingnan natin yung example na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napaagad ng halimbawa na makita natin ito pag nilay-nilayan natin. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit niya lahat ng kabutihan. Ginamit niya lahat ng kabutihan para ipalaganap yung Islam. So, dito makikita natin yung gawain natin. Hindi natin pwedeng gawin yung masama at ang uuwi sa kabutihan. So, Mashallah. Yung nabanggit mo kapatid, napakagandang halimbawa para sa ating mga tagapakinig. At inshallah, naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang pag-unawa ng ating pananampalataya. Kasunod nun, Brother Mukhlis,
nais kong bigyan ng atensyon yung issue rin ng intensyon. Kasi kanina nabanggit natin, mali yung ginagawa. Tama pero yung intensyon. Tama raw yung intensyon para daw sa kabutihan. Pero may isang sitwasyon naman na nabanggit sa isang hadith at marami sa atin nakakaalam nito, patungkol naman sa ilang mga gawain na tama ang gawain subalit mali ang intensyon. Ayadan billah. Oo. Ito yung mga gawain na nagresulta ng riya, ng pagkapakitang tao. Na siguro hindi lingid sa ating mga kapatid na sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggit niya na ang mga unang tao na papasok sa impyerno ay yung nag-aral, nagturo ng Islam, Subhanallah. nag-aral ng Quran. Yung ikalawa, nagsadaqah, nagbigay ng kawang gawa. Mga kabutihan na Mga ginagawa ng kabutihan. Muslim. Subhanallah, ito. Ikatlo, nagjihad, nakibaka, hanggang sa mamatay. Ito yung mga taong pangunahing ilalagay sa impyerno. Bakit? Bakit kaya? Ano ibig sabihin nito? Sapagkat sa pagpaliwanag ng hadith, nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi na wasallam. nung tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito, anong ginawa mo sa kaalaman mo? Nagturo ako ya Allah, nag-aral ako ya Allah, pinamahagi ko ya Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsinungaling ka. Sapagkat ginawa mo lang yun para sabihin ng mga tao, magaling siya magbasa, Maalam. maalam, at para tumaas ang antas niya sa lipunan. Yung ikalawa naman, nagbigay ng sadaka, nagsinungaling ka. Kasi ginawa mo lang yan para sabihin ng mga tao, uy, kapagbigay si fulan. At yung Subhanallah. ikatlo naman, nagjihad, nakibaka hanggang sa mamatay, sasabihin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang ginawa ko ya Allah, at sasabihin din ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling ka. Sapagkat ginawa mo lamang yun para makita ng mga tao na ikaw ay malakas, ikaw ay magaling. So, itong sitwasyon na ito na pagpapakita ng tao, riya, na nangyayari sa mga kapatid natin at sa lahat ng Muslim, ito ang kabilang sa mga ikinakatatakot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Na nawa ay magpakapkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paggawa ng ganitong mga bagay, pagpapakita ng tao, at humingi tayo ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay na nagawa natin na hindi natin alam at anumang bagay na alam natin. So ito may dua na binanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may pag-aralan po natin ito mga kapatid sa Islam. Masya Allah. So, itong sitwasyon na ito na binanggit natin, una, gawaing mali na may tamang intensyon. Ayun. At yung pangalawa, tamang gawain na may maling intensyon. Ayan. So, isa pa na sitwasyon na meron tayo sa paligid natin, inshallah, jazahumullah khairan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung pinakamapagbigay. Na may bigyan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao na ito, ng kabutihan. Yung mga tao na gumagawa ng mabuting gawain at may tamang intensyon. Subhanallah. Yan. Siguro sa pagtatalakay natin, may kakategorize natin lahat ito. Pagsamasamahin na natin. Una, tamang intensyon, tamang gawain. Ikalawa, tamang gawain, maling intensyon. Ikatlo, tamang intensyon, maling gawain. Ikaapat, maling intensyon, maling At mali. gawain. Subhanallah. Subhanallah. So dito mga kapatid sa Islam, may pangunahin tayong pamantayan sa ating pananampalataya na siyang tinatawag ng ating mga scholar, binanggit nila, al-hukmu ala-dhahir. Masya Allah. Ang ating paghahatol ay para lamang sa kung ano ang lantad na nakikita natin. Ibig sabihin, kung ano nakikita natin sa mga tao, papakitunguhan natin sila na naayon doon. So, nabanggit natin, saan man doon yung may magandang gawain. Ano ba, may nabanggit tayo doon. May tamang gawain, may tamang intensyon. At yung ikalawa, may tamang gawain, may maling intensyon. Sa dalawang ito, kailangan natin silang pakitunguhan sa naayon sa tama nilang gawain. Kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung nakikita natin. Sapagkat hindi maaari para sa ating mga Muslim na maghinala o magkaroon ng masamang paghihinala sa ating mga kapatid na baka gumagawa siya ng bagay at baka mali ang intensyon niya. Bilang paglilinaw kapatid, Mhm. itong gawain na ito, nangyari lang ito dun sa mga sahaba Ayun. na nakasama ang propeta Muhammad sallallahu Yan alaihi wasallam. tama. Buti na naihabol mo. Yung pagkakaroon ng kaalaman kung sino ang mga munafiq o mga nagpapanggap sa kanilang mga mabuting gawain ay naganap lamang po sa ilang piling sahaba sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin sa atin mga Muslim, wala naman tayong wahyu na nare-receive mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo marapat na maghusga sa tao na gumagawa ng mabuti na siya pala ay nagpapanggap. Para sa atin, kung ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, pakitunguhan natin ng mabuti. Ngayon, kung tama ang kanyang intensyon, ang kanyang ganipala ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mali naman ang kanyang intensyon, waisabuhum Allahi ta'ala. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag naturuan ng magsyahada, magsala, magsaka, maghajj, magfasting, sa dulo binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ang kanilang paghahatol, ang paghukom patungkol sa kanila ay si Allah na ang bahala. Masya Ibig Allah. sabihin, ang mga gawain na ito ay nararapat na iwanan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon naman sa dalawang sitwasyon na naiwan natin, kung saan may tamang intensyon, subalit maling gawain. At maling intensyon at maling gawain. Itong bagay na ito, doon sa una, na tamang intensyon at maling gawain, marapat sa ating mga kapatid na kapag tayo po ay tinama, kung talagang tama ang intensyon natin, itama rin natin ang ating mga gawain. At maging mabuti tayo, maging mapagkumbaba tayo sa pagtanggap ng kaalaman at ng pagpapayo ng ating mga kapatid, nang sa ganun, kung talagang tamang intensyon natin, makuha natin ang tamang pamamaraan at makuha Amin ya natin ang Allah. kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. At doon naman sa ika-4, maling intensyon, maling gawain, ay naway protektahan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, sapagkat ito ay malinaw na pagkaligaw at pagkawasak ang mangyayari sa taong may gantong ginagawa. Masya Allah. So napakaganda ng ating pakikipagtalakayan sa ating kapatid na si Brother Muhammad Lut Hilman. Jazakallahu khair. Masya Allah nga, yung, maputol ko sandali brother, bago tayo magpaalam, sa mga kapatid natin, paano ba natin malalaman kung tama yung intensyon natin o mali? Masya Kasi Allah. minsan nagiging issue to. Sabihin, itama ang intensyon, itama ang intensyon. Paano ba? Paano ba? Ngayon may simpleng instruction yung isang mangaral ng Islam para tukuyin natin kung talagang tama ang intensyon natin na para sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano ika? Sabi niya, halimbawa may pag-aaral ng Islam. Ito ay kabutihan at ang intensyon dapat para sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa may pag-aaral na sinet ng isang organization sa isang masjid na may magsasalita. Okay. At may pag-aaral para sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, dalawa ang dapat hindi magbago. Ibig sabihin, kung iba organization, pupunta ka pa rin ba? Pupunta ka pa rin ba? Ikalawa, kung iba ang lugar, iba ang masjid, pupunta ka pa rin ba? Para mag-aral. Masya Allah. Ngayon, ikatlo, yung magsasalita. Kung iba ang magsasalita, pupunta ka pa rin ba? Ibig sabihin, sabi ng lecturer na yon, kung ang nananatiling hindi mo babaguhin sa iyong intensyon ay yung paghahanap ng kaalaman at kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit anong organization, kahit anong masjid at kahit sino magsalita, basta para sa kaalaman, sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupunta ka atin kaya. Kasi bakit ang gusto mo? Kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung hindi, pag naiba yung organization, pag naiba yung masjid, pag naiba yung magkasalita, hindi ka na pupunta. So ito ay kabilang sa mga pagkaligaw. Kumbaga merong factor kung sino Ayun. ba yung mga tao, yung lugar. Ayun, yung mga factor, dapat malaman natin kung ano ang mas tama. Ang kaisa-isang dapat lang natin tingnan, yung kaluguran ni Allah, hindi na yung mga tao, yung lugar. Masya Allah. Masya Allah. Ayun. Jazakallahu khair. Iya, At Masya Allah. napakaganda ng ating paksa. Pagtalakay sa ating paksa, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khair ya Brother Lut. Naway, naging mabiyaya at busog ng kaalaman itong ating pagtalakay sa ating usapin, ang intensyon, at naway maging maingat ang ating mga kapatid sa paggawa ng ibada para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway, lagi nating i-check kung ano ba yung ating hinihintay, hinahanap dun sa ating gagawin. Mag-ayuno tayo para kay Allah, magsala tayo para kay Allah, magsadaka, magzaka. Inshallah, lahat ng ito ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, regardless ng kahit sinong tao o anong lugar. Inshallah. At dito aming tinatapos ang ating programa, ang Islam 101, patungkol sa niya o intensyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.